Sa pinakahuling dulo ng isla ng Panay, may isang barangay na bihirang mapasok ng sinuman, Barangay Malindog. Mabundok, masukal, at tila laging nababalutan ng ulap ang buong paligid. Sa satellite map, madilim na berdeng tila may anino ang buong lugar. Ilang ulit na itong nirekomendang e-develop para sa turismo, pero laging may nangyayaring hindi inaasahan, nawawalang survey team, biglaang landslide, signal jamming, o mga kakaibang sakit sa mga lokal. Agosto taong 2023, isang platon ng mga sundalo mula sa Philippine Army Special Operations Command, SOCOM, ang ipinadala roon. Ayon sa mga ulat, may mga grupo raw ng armadong rebelde na nagtayo ng kampo malapit sa kagubatan. Pero ang mas kinatatakutan ay hindi lang ang mga rebelde, kundi ang sunod-sunod na ulat ng mga pagkawala ng mga tao, pati mga hayop, at kakaibang bangkay na nadidiscover, tuyot, walang dugo, at may mga hiwang tila kinagat ng hayop. Pinamumunuan ng veteranong si Kapitan Lucas Alon, isang sundalong maraming beses nang sumabak sa mga digmaan sa Mindanao. Tahimik, matapang, at may pakiramdam sa panganib. Kasama niya ang kanyang elite team. Sergeant Renz Manlangit, Sniper at Tracker. Corporal RJ De La Peña, Heavy Weapons. Private Joshua, Josh, Dinga Andal, batang bagong solta pero matalas ang pakiramdam. At si Lieutenant Nina Salcedo, isang combat medic at intelligence officer. Pagdating nila sa baryo, tahimik ang mga tao. Parang ayaw makipag-usap, may mga bahay na sarado kahit araw. May mga palatandaan ng pag-alis, inabandon ng gamit, sirang bakod, may mga baboy at manok na tila hinayaan na lang. Parang may pinagtataguan sila, bulong ni Sergeant Renz habang sinusuri ang paligid. Hindi lang rebelde to, sagot ni Kapitan Alon. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nanahimik ang paligid. Wala man lang kuliglig, tanging ang huni ng hangin sa kawayan ang maririnig. Hanggang sa, may sumigaw. Isang matinis, malalim, at tila hindi tao. Ayik. Agad na nag-alerto ang buong team. Nagtago sa likod ng mga pader. Tinunton ang pinagmulan ng sigaw. Pagdating nila sa bukirin sa may likod ng baryo, isang matandang babae ang nakasubsob sa lupa. Nanginginig, sugatan, at puno ng dugo ang damit. Tulungan niyo ko, nagbabalik na sila, bulong nito bago tuluyang nawalan ng malay. Si Aling Narda yan, bulong ng isang lokal na batang nagmamasid sa dilim. Matagal na siyang bantay sa bundok, siya lang ang nakakaalam kung paano labanan ang aswang. Nagkatinginan ang mga sundalo. Hindi nila alam kung tatawanan ba o seseryosohin. Hindi to kathang isip, biglang sambit ni Lieutenant Nina. May intel report ako mula sa Region 6, may mga kaso ng ritual na nagpapalakas sa katawan, pero may halong kababalaghan. Hindi lang rebelde ang meron dito. May kulto. O baka, may mas matanda pa. Kinabukasan, matapos ang agarang pagbigay ng lunas kay Aling Narda, nagsimula siyang magkwento habang nanghihina. Angkan ng mga aswang, hindi sila kwento-kwento lang. Dito sila galing. Sa bundok ng magpahilam. Hindi sila basta umaatake. Pero tuwing buwan ng Agosto, naghahanda sila ng handog, at kung hindi sila makakuha ng alay, sila mismo ang kukuha. Ang buong baryo ay sinumpa. At ngayong taon, ayon sa kanyang hula, sila na ang alay. Mabilis ang naging paghahanda ng tropa matapos marinig ang babala ni Aling Narda. Naglatag sila ng perimeter sa palibot ng barangay, claymore mines, night vision scopes, thermal scanners, at improvised traps. Ngunit alam nilang ang mga kalaban ay hindi ordinaryong rebelde, at hindi rin ordinaryong gabi ang kanilang sasalubungin. 8:03 p.m. Habang ang buwan ay unti-unting umaakyat sa langit, unti-unti ring nagbabago ang ihip ng hangin. Lumamig, tahimik, parang may bumubulong sa mga dahon.
Wala pa rin sa thermal, sir, ulat ni Sergeant Renz mula sa watchpost sa may silangan. Pero may amoy, parang nabubulok. Biglang namatay ang ilaw sa command post. Sabay-sabay silang napatingin sa itaas. Walang bituin. Nabalot ng itim na ulap ang langit. Code Red. I repeat, Code Red. Lahat sa pwesto, utos ni Kapitan Alon sa radyo. Tila sumisingit sa hangin ang isang tunog, parang ungol na galing sa ilalim ng lupa. Kasunod nito ang mga sunod-sunod na tilamsik ng dugo mula sa may kakahuyan. May nawala, sigaw ni Private Josh. Si Corporal RJ. Hinila pababa. Agad tumakbo ang dalawa patungo sa direksyon ng sigawan. Tumambad sa kanila ang isang bagay na hindi nila inaasahan, isang nilalang, nakaluhod sa ibabaw ng katawan ni RJ. Mahaba ang mga kuko, kulay abong balat, at matang pula na kumikislap sa dilim. Tumayo ito, at bumaling sa kanila. Nagsalita ito, hindi sa salita ng tao, kundi parang pagsinghap ng apoy. Dugo, kapalit ng buhay. Sabay dumating si Lieutenant Nina at pinaputukan ang nilalang. Tumilapon ito pero agad ding tumayo. Para bang hindi tinatablan ng bala. Up rounds. Target the head. Sigaw ni Kapitan Alon habang sumugod. 2 bala ang tumama sa ulo ng nilalang. Sumabog ang ulo nito. Tumamba. Nangingisay. Akala nila'y tapos na. Ngunit mula sa kagubatan, marami pang matang pula ang naglitawan. 10, 20, tinatayang mahigit 40 pares ng mata. Hindi lang to kulto, bulong ni Lieutenant Nina. Ito na ang buong angkan. Takbo, sigaw ni Josh habang nagpaputok ng granada sa harap. Nagkabigla ang bakbakan. Nagsimulang magbagsakan ang mga trap, sumabog ang claymores, at nagkalat ang apoy sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang paglusob ng mga nilalang. Ito ang unang gabi, at habang naglalaban ang dugo at dilim, isang tinig ang narinig ni Kapitan Alon, parang pamilyar, parang tinig ng kanyang namatay na ama. Lucas, hindi sila mortal. Hindi mo sila matatalo sa baril. Napalingon siya, ngunit walang tao. Hangin lamang. Ngunit naiwan sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ilang oras matapos ang paglusob. Basang-basa ang lupa sa dugo. Apoy at abo ang naiwan sa bahagi ng kagubatang pinangyarihan ng labanan. Tumatakbo ang ihip ng hangin na tila may dalang bulong ng mga espiritu. Sa isang kubo na malapit sa paanan ng bundok, nagpupulong ang natitirang tropa. Sugatan si Private Josh, at halos hindi makalakad si Lieutenant Nina matapos siyang kagatin sa balikat ng isa sa mga nilalang. Hindi sapat ang armas natin. Hindi rin tayo sinanay para sa ganito, bulalas ni Sergeant Renz habang inaayos ang kanyang baril. Tahimik si Kapitan Alon. Nakatingin sa kakaibang marka sa kanyang palad, isang pulang hugis buwan na biglang lumitaw pagkagising niya. Lucas, muling narinig niya ang tinig. Pabulong. Parang inaanyayahan siyang bumalik. Sa kanyang alaala, bumalik siya sa isang gabi ng kanyang kabataan sa Antique, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang lola. Ang magpahilam ay hindi lang bundok. Isa itong lumang kasunduan. Dugo kapalit ng katahimikan. Laman kapalit ng kapangyarihan. Naputol ang alaala nang biglang bumangon si Aling Narda, nakatingin sa kanya, kahit halatang wala pa sa matinong kalagayan. Ikaw ang huling tagapagmana. Ipinanganak kang may dugo ng albularyo, pero lumaban ka sa tadhana. Ngayon kailangan mong pumili. Lumaban bilang sundalo, o magtanggol bilang tagapag-ingat ng batas ng magpahilam. Nabigla ang lahat, ngunit bago pa makapagsalita si Kapitan Alon, inabot ni Aling Narda ang isang lumang kahoy na kahon, sinelyuhan ng anteng-anteng. Buksan mo ito sa ilalim ng puno ng duhat, sa tuktok ng bundok. Doon mo malalaman kung sino ka, at paano matatapos ang sumpa ng barangay. Sa tuktok ng bundok, sa isang kuweba, nagtitipon ang mga pinuno ng angkan ng mga aswang.
Nasa gitna si Amang Sulab, ang pinakamatanda at pinakamatapang sa lahat. Balot ng itim na balahibo ang katawan nito, at may dila siyang umaabot hanggang dibdib. Kaharap niya ang isang batang aswang, nagsisimula pa lang matutong magbalat kalabaw. Dumating na ang sundalong may dugo ng tagapangalaga, sabi ni Amang Sulab. Kung siya'y gisingin ang batas ng magpahilam, mawawala ang ating kapangyarihan. Pero paano kung patayin natin siya bago siya makarating? Tanong ng isa. Hindi yan ganoon kadali. Ang mga tagapagmana ay may proteksyon, hindi lang ng tao, kundi ng lupa. Habang nagpapahinga ang grupo, bumaba mula sa bundok si Amaselo, isang ermitanyong kilala sa lugar ngunit matagal nang hindi nakikita. Siya'y puti ang buhok, nangangitim ang mga kuko, ngunit may presensya ng respeto. Ikaw ba si Lucas Alon? Tanong niya. Tumango ang kapitan. Kung handa ka, kailangan nating umalis ngayong gabi. Walang armas ng tao ang makakapatay sa mga nilalang na yon. Pero may paraan, ang dugong ginto, at ang panitik ng langit. Nagkatinginan ang mga sundalo. Hindi ko kayo pipilitin, dagdag ni Amaselo. Pero kung mananatili kayo rito, bukas ng gabi, lahat tayo'y magiging alay. Tahimik si Kapitan Alon. Tumingin sa kanyang mga kasamahan. Sa paligid. Sa marka sa kanyang palad. Sa aninong gumagapang sa mga punong kawayan. At sa gabing iyon, napagpasyahan niyang umakyat sa bundok ng magpahilam, bitbit ang kahon, ang kanyang armas, at ang paniniwalang ang labang ito ay higit pa sa bala at tapang, ito'y laban ng paniniwala, dugo, at kasaysayan. Bandang hating gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sinimulan ni na Kapitan Lucas Alon at ng ilang piling sundalo ang pag-akyat sa bundok ng magpahilam. Kasama nila si Amaselo, ang ermitanyong may kaalaman sa lumang paniniwala at lihim ng lupaing iyon. Habang umaakyat, naramdaman agad ng grupo ang pagbabago. Lumalalim ang dilim. Parang hindi umaabot ang liwanag ng flashlight. Hindi nila marinig ang mga normal na tunog ng kagubatan. Wala ni isang insekto. Wala ring hangin. Tila buong paligid ay humihinga, sabay sa kanila. Tandaan ninyo, sabi ni Amaselo habang hawak ang kanyang baston na may ukit ng sinaunang baybayin, hindi ito ordinaryong kagubatan. Bawat hakbang natin ay tawid sa hangganan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. Sa may gitna ng landas, huminto sila sa isang punong duhat, malaki, matanda, at tila buhay. Sabi ni Amaselo, dito dapat buksan ni Lucas ang kahon. Tahimik na lumuhad si Kapitan Lucas. Dahan-daang binuksan ang antigang kahon mula kay Aling Narda. Sa loob nito ay isang lumang sandang, may mga ukit na simbolo ng buwan, dugo, at mga bituin. Kasama nito ang isang dahon ng papel na gawa sa balat ng punong gubang, sulat sa baybayin. Mas mahigit, ang dugong ginto ay sa inapo lamang ilalagak. Sa pagputol ng anino, magwawakas ang gabi. Ang hindi mortal ay takot sa liwanag ng paniniwala. Habang binabasa niya ito, biglang may malakas na sigaw sa kagubatan, tila isang nilalang na umiiyak, o umiiyak na hindi tao. Lumikha ito ng pagkabigla sa grupo. Dumating na sila, bulong ni Amaselo. Sa ikatlong bahagi ng bundok, narating nila ang isang bangin kung saan may malaking bato na may nakaukit na mukha, mukhang tao, ngunit ang mga matay walang butas, at ang bibig ay nakanganga. Dito tayo tutuloy. Sa likod ng batong ito ang pinakatanda sa kanila, ang ina ng anino, ang unang aswang, ani Amaselo. Ngunit tandaan, hindi dapat magdalawang isip. Ang alinlangan ay inaamoy nila. At kapag natunugan nila ang takot, tatagos sila sa loob ng iyong isipan. Nagbitbit ng mga anteng-anteng si Amaselo. Pinahid niya sa noo nila Lucas, Nina, Josh, at Renz ang dugong manok na may halong abo ng saging na itim. Pangontra raw ito sa pagsapi. Sa loob ng kuweba, malamig at madulas ang daan.
May mga butong nagkalat, may mga ukit sa pader na parang mga kwento, ritual, handog, at mga digmaang dati na palang nangyari. At sa dulo ng kuweba, may isang dambanang may apoy na asul. Doon nila nakita ang nilalang. Si ina ng anino, isang matandang babae, halos wala ng buhok, payat at mahaba ang mga kuko, nakaupo sa itim na trono. Pero ang kanyang mga mata ay maliwanag, tila may bituin sa loob. Nagsalita siya, "Ikaw ang apo ng manggagamot na tumalikod sa panata. Ikaw ba'y narito upang muling ayusin ang batas?" Tumindig si Lucas, hawak ang sandang mula sa kahon. "Hindi ako narito para makipagkasundo. Narito ako para wakasan ang kasinungalingan. Wala nang dapat ibayad na dugo para lamang sa kapayapaan." Biglang lumindol. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Mga nilalang na parang itim na usok na may mata. Nagsimulang maglakad patungo sa kanila. "Maghanda," sigaw ni Lieutenant Nina, sabay hugot ng baril. Pero bago siya makaputok, sinenyasan siya ni Amaselo. "Hindi bala ang kailangan dito. Pananampalataya." Tumindig si Lucas, hinawakan ang sandang, at binigkas ang lumang dasal sa baybayin na nakita niya sa papel. Sa bawat bigkas niya ng salita, nagliliwanag ang kanyang katawan, parang may apoy na kulay ginto ang bumabalot sa kanya. At doon, nagsimula ang pagputol ng kadena. Ang mga aswang ay biglang umatras, natatakot sa liwanag ng sandang at sa tinig ni Lucas. Ngunit si ina ng anino ay tumawa. "Kung iyan ang pipiliin mong daan, ihahandog ko sa iyo ang kabuuan ng dilim." Sa isang kisap mata, sinaniban niya si Private Josh, ang pinakabata at pinakamahina ang proteksyon. Nagbago ang anyo nito, lumaki ang katawan, namula ang mga mata. "Josh, labanan mo. Hindi ikaw yan," sigaw ni Lieutenant Nina habang hawak ang kanyang sugatang balikat. Ngunit sa halip na umatake, si Josh ay biglang lumuhad. Umiyak, at sa huling lakas ng kanyang kamalayan, tumangala siya kay Lucas. "Sir, tapusin niyo to." At doon, humawak si Lucas sa kanyang sandang, at sa isang mabilis na hakbang, ipinako ito sa anino ni Josh, ang aninong gumagalaw sa ilalim ng kanyang paa. Pumutok ang usok, tumilapon si Josh, at nang mahulog ito sa lupa, nakangiti na siyang muli. Ang anino ay naputol, at sa unang pagkakataon, nadama ng bundok ng magpahilam ang liwanag. 3:13 ng umaga, nangangalahati pa lamang ang gabi, ngunit sa ilalim ng bundok ng magpahilam, tila naglalaban na ang langit at impyerno. Habang bumabalik sa kanyang sarili si Josh, sumabog mula sa paligid ng kuweba ang mga aswang, luma, bago, sanggol, matatanda, buong angkan, parang mga aninong nilipon ng iisang galit. Ang hangin ay naging usok, ang lupa ay naging luha. Nasa gitna si Kapitan Lucas, hawak ang sandang ng liwanag, habang dahan-daang lumalakad paakyat sa dambana ng ina ng anino. Ang kanyang mga matay mapangahas, ngunit ang puso niya'y mabigat. Hindi lang ito laban ng sundalo, laban ito ng isang tao laban sa kalikasang ginamit sa kasamaan. Ang batas ng magpahilam ay hindi ginawa para sa dugo, sigaw niya. Ginawa ito para sa balanse. Kayong mga nilalang ay lumampas sa inyong hangganan. Tumawa si ina ng anino. Ang tinig niya'y parang nagmula sa ilalim ng kuweba, nakabibingi, parang maraming boses sa iisa. At ang tao, hindi ba siya ang unang lumabag? Sinunog ninyo ang mga puno. Pinutol ang mga ugat, nilason ang ilog. Kayong mga sundalo, tagapagtanggol daw ng bayan, pero binutas ninyo ang puso ng lupa. Tumigil si Lucas. Hindi niya maitatanggi. Bahagi siya ng sistemang minsang walang pakialam sa kalikasan, sa tradisyon, sa di nakikitang mundo. Pero ngayon, may pagkakataon siyang itama ang lahat. Lumuhad si Amaselo. Inilatag ang 3 gamit mula sa kanyang sako. Isang batong ginto, mula sa pusod ng bundok. Isang itlog ng uwak, na hindi pa napipisa. Isang palaspas,
na galing pa sa simbahan ng Santa Elena, kung saan unang nabuo ang panata ng kapayapaan. 3 elemento, isa para sa lupa, isa para sa langit, isa para sa puso ng tao, paliwanag ni Amaselo. Kapag pinagsama, ito'y magiging panibagong batas. Hindi na ang batas ng dugo, kundi ng liwanag at pagbalanse. Habang binibigkas ni Lucas ang panalangin sa sinaunang wika, gabay ni Nina na may dalang kopya ng ritual mula sa lumang libro ng simbahan, nagsimulang manginig ang kuweba. Sumisigaw ang mga aswang. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Nilalabag nila ang luma. Hindi ito pwede. Tumindig si ina ng anino. Muling naganyo, mula sa matandang babae. Naging isang dambuhalang nilalang, may pakpak, may buntot, may mga mukhang isinisigaw ang sakit ng 5 siglo. Kung pipiliin mo ang bagong batas, mawawala kami. Mabubura. Magwawakas ang isang angkan. Tumingin si Lucas sa kanya. Sa kabila ng anyo nito, nakita niya ang isang nilalang na minsan ding naging biktima ng kasaysayan, ng takot, ng pang-aabuso, ng pagkakait. Ngunit kailangan na ang wakas. Tama na. Hinampas niya ang sandang sa bato ng liwanag. Boom! Pumutok ang liwanag mula sa loob ng bundok. Parang umusbong ang araw sa ilalim ng lupa. Naalimpungatan ang mga tao sa buong barangay Malendog, lahat nakaramdam ng init sa kanilang dibdib. Sa itaas, natagpuan ng grupo ang sarili sa gitna ng abo ng mga nilalang, abo ng kasaysayan, at abo ng isang panibagong panata. Nang bumaba sila kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam ng baryo. May liwanag, may hangin, may awit ang mga ibon. Si Aling Narda ay nakangiti, kahit wala na ang huling lakas ng kanyang katawan. Natapos na ang gabing iyon. Si Kapitan Lucas Alon ay hindi na bumalik sa Maynila. Nagtayo siya ng maliit na silungan sa paanan ng bundok, tinawag na Balay Pahilam, isang lugar kung saan ginagamot hindi lang ang sugat ng katawan, kundi ang sugat ng kasaysayan. Si Josh ay naging guro. Si Nina ay nanatili bilang tagapangalaga ng bagong batas. Si Renz ay nagsulat ng libro tungkol sa karanasang hindi pwedeng itago sa katahimikan. At sa tuwing sasapit ang Agosto, ang buong barangay ay nag-aalay ng liwanag, hindi ng dugo.